Climate change is making the water cycle more volatile, with droughts and floods. Poor management in national water sector has resulted to water crisis in the country. Million Filipino households lack access to clean drinking water, while 6 million households are without sanitary toilet. Tired and almost sleepless, residents of Barangka Drive have lined up along this street. 4 hours of waiting to fill up a pail or two. Without enough water to bathe or wash clothes, Ako nga pala si Danica Area. Ang inyong tagapagtulak. Ang ating tatalakayin ngayon ay kung paano Magtipid at mangalaga ng tubig. Bibigyan namin kayo ng 5 paraan upang makapagtipid ng tubig. Una, Huwag hayaan laging bukas ang gripo. Pangalawa, mag-ipon ng tubig galing sa ulan. sa pamamagitan nito, may iwasan natin ang sobrang pagkonsumo ng tubig. Pangatlo, maglagay ng tubig sa balda para makapagtibay ng tubig sa paghuhugas. Pang-apat, ugaliing mag-imbak ng tubig. Sa paghuhugas ng kamay, gamitin ang naimbak ng tubig para makatipid. Upang mas maintindihan pa natin, kumuha kami ng 2 mapapanayam, isang guro at isang estudyante, upang mas maintindihan pa natin kung paano nga ba makakapagtipid ng tubig. Makakapagtipid po tayo ng tubig sa kapag hindi natin siya ginagamit. Kunyari, kapatapos mo sa plato, huwag mo siyang iiban na bukas. At kapag hindi mo siya ginagamit, sarap mo na lang din. Kasi ayun, para matipid yung tubig. And papahalagahan po natin yung tubig sa pamamagitan ng kaya lang dito kanina. Kasi yung tubig, isa siya sa mga pinakakailangan natin para mabuhay tayo. Hindi tayo mabubuhay walang tubig, kaya sobrang halaga niya. Yung parang yung mindset pa lang na sobrang halaga ng tubig, isa na yun sa pagpapahalaga natin doon, kaya dapat natin siyang palaging alalahanin. Sayangin. Good morning po, ma'am. Paano po ngayon tayo makapagtipid at pangangalagaan ng tubig? Okay, napakaganda ng iyong katanungan. Paano ba tayo makakapagtipid at makakalagaan ng ating tubig? Unang-una, pag tayo ay magtutoothbrush o magkisipilyo, gumamit tayo ng baso. Imbis na gagamit tayo sa tubig mula sa gripo, gumamit tayo ng baso upang makapagtipid tayo ng tubig. Pangalawa, pag umuulan, lapit na po ang tag-ulan sa bayan ng Mayhay, gumamit tayo ng balde o gumamit tayo ng drum pang sahod doon sa tubig ulan. Yung tubig ulan na yon ay pag uminit na ulit, gamitin natin ang tubig na galing sa ulan sa pandilig ng halaman at even sa pag-isis-is ng ating mga semento, gamitin natin itong tubig ulan na ito. Pangatlo, paano natin paghuhugas ng pinggan? Gumamit tayo ng palanggana. Mag-ipon sa palanggana at gamitin na paghuhugas ng pinggan. Hindi yung bubuksan mo ang gripo upang ikaw ay dire-diretso ang paghuhugas. Sa ganung paraan, tayo ay makapagtipid upang tayo mangalagaan ang ating tubig. Ang tanong na pangalawa, paano mangangalagaan ang ating tubig? Tulad ng Bukal Falls, ang ating Taytay Falls, ang ating Dalitiwan Resort, kailangan pangalagaan natin ang tubig na mula sa ating kabundukan. Pag tayo magsiswimming, ang mga basura itapon sa tamang basurahan. Huwag tayo mag-iiwan ng mga kalat sa tabing ilog dahil ito'y makaka-apekto sa pangalaga sa ating kalikasan. At pangalawa, tayo bilang isang estudyante, guro, pangalagaan natin. Tayo yung unang-unang magiging responsable sa pangangalaga sa ating kalikasan, sa pangangalaga sa ating mga ilog, at unang-una, dapat tayo unang-unang magmamahal sa ating kalikasan. Yun lang po at maraming salamat!